literal pa yung dinaanan ka lang. Tapos malapit lang kasi lagi. So guys, bumili ako ng coconut coffee. Guys, ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman na Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So today is January 20th, 2026. So another day and another episode na naman ng Hanoy Sapa Vlogs ang gagawin natin ngayon. And napaka-exciting ng episode natin today guys dahil sa araw na ito tayo ay nakaschedule na mag-cruise. Yes guys, hindi Donna Cruise, hindi Rayber Cruise, kundi talagang actual cruise. Yan, so mag-cruise tayo papunta sa Halong Bay. So Halong Bay is isa sa mga karatig bayan or karatig lugar dito sa Hanoi. And i-explore natin ang buong area. Meron, hindi lang siya basta-bastang cruise guys na nasa boat kayo at mag-iikot-ikot. So ang mangyayari is may mga stops and may mga activities tayong gagawin dun sa mga stops na yun. So meron tayong basically 3 stops pagdating dun. And excited ako guys kasi first time kong nakarinig na cruise na. Kasi pag sa cruise, di ba typical na nasa boat lang kayo, may mga activities sa boat. Pero ito, hindi lang sa boat yung mga activities. Meron din mga activities outside. Kaya napakaganda nito guys. Kung saan tayo pupunta sa buong Halong Bay area guys, abangan ninyo at tutukan ninyo sa vlog na ito. So tara, samahan nyo ako. So guys, kung makikita ninyo yung pagmumukha ko, namumula siya. Kasi na-sunburn ako doon sa Sapa, sa Moana Sapa. Kasi mainit nga doon, 'di ba? Doon sa vlog, kung mababalikan niyo yung previous episode ng vlog doon sa Moana Sapa. Sobrang mainit doon, tutok sa araw tapos malamig. So parang hindi ko naisipan mag-sunblock, mag-sunscreen or kung ano man kasi parang okay naman siya, hindi naman siya mainit. Pero yun nga, pagdating ko dito sa Hanoi, napansin ko namumula na yung face ko. So, kailangan natin ng sunscreen, sunstick mula sa Kamo. Hindi siya paid advertisement. Ito lang talaga yung ginagamit kong panglagay sa mukha para may sunscreen tayo. And meron din ako nitong Derm Plus na sunscreen para naman sa braso, sa katawan. So, do not forget to wear your sunscreen kahit nasa malamig na lugar kayo kasi maaaring ma-sunburn pa din kayo. So, maya-maya, dadating na yung sundo natin. 8:15 yung schedule niyang pumick up dito. So, tama guys. Pipick upin tayo dito. Dadalhin tayo sa shuttle sa bus na magdadala sa atin dun sa terminal ng Halong Bay. So, all in na tong package na to. At may kasama din siyang lunch buffet. So, abangan nyo yun. Guys, pababa na ako sa ground floor. And, syempre walang elevator na. Puro hagdan tayo. And ang feedback ko lang dito is, since napapaligiran siya ng mga bars guys, yung tunog ng bar medyo naririnig pa rin sa loob pag nagpa-party-party yung malakas na sound. Tapos syempre di ba may mga dagundong nararamdaman siya dun sa bed. So nakatulog pa rin naman ako siguro dahil sa pagod, pero kung madali kayong magising sa mga ganun, hindi ko ma-recommend tong hotel na to. Oops, saan ba tayo? Okay, ito na tayo. Madilim. May tulog pala guys. So dito na tayo guys sa labas. Dito na tayo maghihintay ng shuttle. And wow, maulan pala. Hindi ko alam. Maulan pala ngayon guys. Ayun, umuulan. Umulan pala. Parang basa yung Parang basa yung paligid. And kagabi guys, sabi ko lalabas pa ako kaso hindi na ako nakalabas. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nga sobrang pagod na rin. So, itinulog ko na lang para mas may energy tayo today. Para marami tayong ma-vlog today. Especially Halong Bay Cruise ito. So, wait na lang ako ng shuttle. Tapos, rekta na tayo. Guys, habang iniintay ko yung sundo ko, naglalakad-lakad lang muna ako dito sa paligid. And, hindi ko nasabi sa intro ko, pero ang mga pupuntahan natin guys is, first is pupunta tayo sa Halong Bay nga, dun sa Halong Bay na port. Tapos pupunta tayo sa Sungsot Cave, sa T-Top Island, tsaka sa Hang Luwon. Magkakayak tayo dun. So bukod pa yun dun sa pinaka-cruise. Ang binukong cruise is Diamond Luxury Day Cruise Halong Bay. So lalagay ko na lang siya sa description box.
para may idea kayo just in case na magustuhan nyo tong tour na to, gusto nyo rin siyang i-book. So nasa description box yung link, so book nyo na lang. And saklo ko to binook, and do not forget to use my promo code EMAILCLOAK para may additional discount kayo sa lahat ng ibubook nyo sa Klook. Mapa flights, hotels, activities meron sa Klook, so book it via Klook. So ngayon tagal nung ano pero within the time frame pa naman, kaya iniintay ko na lang. Okay guys, so ayan, papakita ko lang si kuya, siya yung sundo namin. Literal pa yung dinaanan ka lang, tapos malapit lang kasi lagi sa pick up point yung hotel na to. So lalakarin na lang, kasabay ko tong dalawang foreigner. Parang overdress ako dito sa Halong Bay, so buti na lang may dala akong change of clothes, pwede tayo magpalit. Gusto ko yung, hindi ko kasi alam kung paano pero nagdala ako ng pamalit pang swimming kasi yung cruise ship mismo may pool daw yon. So gusto ko rin makapag swimming, pero hindi ako maiksing damit, hindi ako pang swimming agad kasi baka malamig nga, baka ginawin naman ako. So susundan lang natin sila. Guys, ayan yung mga donut sarap daw yan sabi. So ayun na ata yung bus namin guys. Oops. Ayun na ata yung bus namin. Ayan, ito na agad guys, main road na to. Dito ako binaba kahapon. Dito na yung mga kapigyang, yung chow steak, ganyan. Kompleto na. Ayan. So, 47. The second bus. This one. Okay, so susundan natin. Dito tayo sa Premium Gold. Okay, sakay na tayo guys. So guys, nandito na ako sa bus and sa dulo na ako nakaupo kasi puno ko na. And ang daming tao. And ang daming attendees. And hindi ko alam kung natin pahalong dito. Okay lang yun. Guys, nakipagpalit sa akin yung dalawang foreigner kasi maliit daw yung leg room. Kasya naman ako, so okay lang. And FYI lang, walang charging port itong bus na sinakyan namin. So magdala kay power bank kasi full day nga ito, baka malobat ganyan, para at least hindi tayo maantala sa pag-vlog at pag-take ng photos. So umalis na rin yung bus guys, so tignan natin kung saan ang first destination or saan na ito pupunta. Where I'm gonna take you today? Yes. Where is that? Exactly. So that means the bus only take you to Ha Long Bay. So if you want to go to other place like Ninh Bình, Sapa, Hà Giang, you're in the wrong bus because this bus only take you to Ha Long Bay. From here to there, 3 hours to get there. 3 hours to get to the marina. In the midway, we're gonna stop at 2 rest stops. The first rest stop will be for 5 minutes for the bathroom break, and the second rest stop will be longer. We're gonna start with the pearl farm because of the process. How do they make the pearl over there? Okay. And Ha Long Bay. Do you know anything about the place, like the meaning of the name Ha Long? Ha has been descending. Long means the dragon. So Ha Long Bay has been the descending dragon. They have a legend about that name. In the past, we had many invaders. Alright, and people are telling the story about the pack of dragon came down from the heaven to help our people. When the dragon they came down to Ha Long Bay, they start spitting fire and spitting pearl. The pearl become the mountains to block the way of our enemy ship. After they help us to defeat our enemy, they decide to stay back there. So all the island you see right now in Ha Long Bay is the body of the dragon. The big island belongs to the mother dragon and the small island belongs to the baby dragon. In Ha Long Bay, we have nearly 2,000 islands in Ireland. 2,000 islands in Ireland. Alright guys, so meron kaming quick rest stop, 5-minute bathroom break dito. Yan, so paparada siya, and for 5 minutes pwede kayo mag-CR, mabilisan, or bumili ng food or whatnot. Okay, so baba tayo. Ayan guys, so pakita ko lang sa inyo itong first rest stop sa Tram Dic Bu 23, V23 nakalagay, Tram Dic Bu Hung Yen.
Mabilisang rest stop lang to guys. Yung next na rest stop daw is sa tindahan ng pearl. So, papakita daw kung paano gumagawa ng pearl, yung jewelry dito. Ayun, may trauma na kami sa jewelry eh. So, ito guys, may mga kainan, tindahan, stalls. Pwede kayong bumili merienda, almusal, mabilisan lang. So, dito yung CR. Ayan guys, meron ditong mini mart, bilihan ng souvenir, mabilihan ng kape. Hanap ako kape. Ayan, may mga corn guys. Ayan, amoy kape. Ito yata merong kape. Ayan, meron kape. Coffee. Yogurt coffee. Ito yung mga kape nila. Bili ako ng kape. So guys, bumili ako ng coconut coffee. This is 40,000 BND. Pero doon ko na to sa sasakyan iinumin kasi baka maiwan pa ako. At 5-minute break lang naman ito. So nakapag-CR na rin ako. Mabilisan lang talaga siya guys. And tikman natin ito dun sa loob ng bus. Yung next stop namin 11:30 na daw, so matagal-tagal siya. Kaya kailangan ay handa tayo at magising tayo sa kape. Ito yung bus namin guys. Nakalagay Halong Excursion Luxury Tour. Guys, tikman na natin tong coconut coffee. Ang sarap ka, sumatapang. Saka hindi masyadong matamis. Ito mga 7 out of 10. Guys, nandito na tayo sa ating second stopover. Pero medyo matagal. Ang pangalan niya is Viet Pearl. So ito yung pearl shop na sinasabi ko. So mag-ikot kami dito for 40 minutes. At ipapakita nga daw yung pearl making na sinasabi. Kasi sa Halong Bay, isa yun sa mga specialty nila. Na pinagkakakitaan ng mga taga rito. Ayan. Lanha Bay is down here and by the Halong Bay. There are 600 cruises working in Halong Bay, but only 80 cruises working in Lanha Bay and less than 10 cruises working by the Halong Bay. And today we're going to visit this area for 6 hours. So we're going to visit 3 places. First of all, Hang Luon, Luon Cave, Luon Tunnel. Surprising cave is around here. It's the biggest cave in the whole area with more than 10,000 meters square inside the cave. And Tweetok Island for someone like to swim, okay? For the Luon Tunnel, Luon Tunnel is a small area, alright? But if you do the speedboat, we're gonna take you outside to see the full view of Halong Bay before we come back for the bamboo and kayak, okay? And we are here now. In Halong Bay, we're very famous about the pearl farm, okay? And here's my lovely colleague. His name is Bruce, okay? Bruce Wayne, yes, that man, alright? He's the local tour guide around here. He's gonna take you around to show you the process. How do they make the pearl around here? Sandali lang guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo sa AJTV Amazing Travels dahil malaking tulong yun para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel video. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Now back to the vlog. Guys, ito yung mga oyster o dito kinukuha yung mga pearl. So i-discuss ni Bruce Wayne kung paano. Ayan, ang daming turista din dito guys. Ayan o. Ang galing. Buksan niya yung pearl. Ayan na, bukas na. Ayan guys, nahuli ako. Ito na, nandito na sila. Of oyster farming, okay? And because of the water condition in here in Halong Bay, it is very ideal for the oyster to live in. So in here, we can farm a lot of oysters to get these pearls right here, okay? Ang galing, napaka-meticulous ng In process. order to farm an oyster, to get the pearl, the first thing we need is a living oyster. This one is still alive, and it is around Buhay pa 40 yun. months old. And the first thing we need with the oyster that we're gonna use
This tool right here, carefully open the mouth a bit, about 2 centimeters, so that we can still keep the oyster alive, and then we will start implanting it or sealing it with 2 things, okay? First one, there will be one of the pieces, this red thing right here, you can see, put it inside. That we call the main rib. Main rib, take it out from a donor oyster, okay? That will have to stimulate the oyster, have to grow the pearl faster. Along with that, we're gonna put this small white ball inside. Tingnan nga natin. Same place where we put the main rib. We'll put it inside, and this small white ball is very important. This one will be the base or the foundation. Guys, ito yung mga oyster. Buhay pa yung mga yan. Parang kinukulture nila dito. Yung dito nila pinapalaki. Yan, buhay siya. Nasa malalaking aquarium. Yung mga oyster. So Yan ang after finished around product. 2 years farming, we got ourselves a culture pearl. Yan ang Anyone wanna cultured touch pearl. it? Yeah. Lady first. And 90% of all the pearls around the world that you see other people wearing, not always this one, a cultural pearl. Okay? Okay guys, so after we collecting all the pearls from our farm, we will bring it in here and classify them. Okay? So with the pearls that are not perfectly round and shiny like this, we cannot make it to jewelry. With this one, we have to brush all of it and then combine with other natural ingredients. We make it to cosmetic product, to pearl cream for your skin. Okay? And for the one shiny, round like this one, obviously jewelry. Okay? Guys, ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman na saan yung camera? Kapag gusto mo na malaman kung totoo yung pearl, i-rub it together mo, tapos may white daw na parang calcium na na lalabas. Pag pinahid mo yun sa damit or sa cloth, tapos shiny pa rin yung pearl after, ibig sabihin totoo yung pearl. So, diniscuss niya. So ito guys, ang dami ng tinda. Ang dami ng mga tingnan natin. Ayun, ang dami. Iba-ibang pearl. Ito 110. Hindi ko alam kung 110 or 1 million, 10, 99 million. No, I'm just looking. Ayan, mga pearl. Ito ang gaganda oh. Black pearl. Grabe guys, ang laki dito. Ang laki, ang daming tindahan. So kung talagang interested kayo sa pearl, dito talaga. Pati no. Hindi ko natatanong yung price, check nyo na lang. Guys, sobrang laki nitong pearl shop na to. Grabe, bago ka makarating dun sa pinaka-end, dami mong iikutan. Ayan, gaya nyan. So, palabas na tayo guys. Hindi naman ako bibili ng pearl, pinakita ko lang sa inyo. Para may idea din kayo. So, para siyang mandatory, iikutan mo talaga siya bago ka maka-exit. So, ito na yung exit niya. Tapos, packet ka na. Pabalik dito. So, andun pa yung mga ibang kasama namin guys. Baka mamimili sila ng pearl. Pero ako nauna na ako. At babalik na ako sa bus. Ayan. Ay, hindi pa pala. Kala ko ano na to. Pagdating ng second floor, ito na. Mga iba naman, hindi na pearl. Mga bag. Wallet. Ito, 50% off daw. Mga leather. Vietnam leather. Ganun talaga yung system dito guys. Talagang dadaanan mo lahat ng mga budulan area bago ka makalabas. So ganun nila pinattern yung daanan. Ito pati cobre kama meron. Kumot. Malaki din. Malaki din dito guys sa second floor. Pero ayan, may mga souvenir din, may mga food. Ito may honey. May honey, 190,000 Vietnamese long. Okay, saan yung labasan? Ayan. O ito mga essentials. At ito na finally
yung exit. Dito yung exit, guys. So, lalabas na tayo. Surrender yung ID. Thank you. May ano kasi sila, guys, eh. Pagpasok mo dito, bibigyan ka ng ID. Tapos, paglabas mo, bibigay mo rin, iso-surrender mo din. And meron din mga tindahan ng food dito, guys. Snacks. Pati dito sa labas, ayan, may tindahan ng snacks, ng food. So, pwede kayong mamili. Pero, ang next na daw dito is lunch. So, ako hindi na ako mamimili. Hintayin ko na yung lunch para gutom, para sulit yung buffet. Kasi buffet lunch nga daw dito. Ayan, so ano ka lang, sinusundan ko lang yung flow ng tao. So sa pinakadulo meron ding kainan. Tapos dito na yung labasan. So punta na tayo sa bus. Guys, meron ding koi pan dito sa labas, sa may bus stops or bus parking. Tapos may kubo din doon. Ang saya. So dahil dyan, guys, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Hanoy Sapa Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ng continuation ng ating Halong Bay Cruise dito sa AJ TV Amazing Travels. Yun lang, guys, maraming salamat. Bye!